I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Sa gitna ng sigalot, nagbabala si Erwin Tulfo laban sa sinumang magsasagawa umano ng pagdinig ng hindi kinikilala ng kampo ng tinatawag niyang new majority na nagsasabing siya ang lehitimong chairman ng Blue Ribbon Committee. Iginiit din niya na hindi siya uurong kahit na dating mataas na opisyal pa ng gobyerno ang kanyang kaharap. Ipiniliwanag ni Tulfo na ang kanyang panindigan ay nakabatay sa kanyang paniniwalang siya ang lehitimong kapangyarihan bilang chairman ng komite. Ang mga pahayag na ito ay lumabas matapos ang magkahiwalay na hakbang ng dalawang nagbabanggaang kampo sa Senado kaugnay ng investigasyon sa mga aligasyon ng irregularidad sa flood control projects. Habang ipinagpapatuloy ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanilang mga pagdinig, iginigiit naman ng kampo ni Sherwin Gatchalian at Erwin Tulfo na sila ang kinikilalang bagong mayorya at may eksklusibong otoridad sa Blue Ribbon Committee. Matatandaang isa si Erwin Tulfo sa mga nabanggit na mga dating Marines na tumanggap ng male-maletang pera mula kay Zaldico na naglalaman ng daan-daang milyong piso. Kaya naman, ganito na lamang ang kanyang galit at pananabik na maging chairman ng Blue Ribbon Committee nang sa ganon ay mapagtakpan niya ang kanyang sarili at ang iba pang mga politiko na tumanggap ng male-maletang pera. Yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagkaganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Saan po bang batas na kasulat na magiging legal yung illegal pagka sinuportahan ng Malacanang at ng Kamara? It does not change the fact that they are not legal. It does not change the fact that they did not have quorum when they transacted business. Kasi importante po yung quorum yan yung unang tinatanong. Halimbawa sa mga board meeting, sabihin ng chairman, Mr. Secretary, do we have a quorum? O ang sagot ng secretary, yes, Mr. Chairman, we have a quorum to validly transact business because without a quorum, nothing can be transacted. Walang transaction na valido. Pwede kayo magkokus-kokus, mag-usap, pero nothing binding is going to come out of that meeting. Katulad din lang nung ginawa nila Sherwin nung araw na yon, sabi ko nga, ay nag-practice. Nang inis lang ba? Pero it does not, kahit na recognize pa sila ng presidente, unless the Supreme Court recognizes them, that's another story. Sa kabila nga po ng issue ng mga pagharang kahapon doon sa Blue Ribbon Committee hearing sa Senado, abay natuloy na nga itong iimbestiga doon sa patuloy itong pag-iimbestiga sa manumalyang flood control anomaly kasama itong mga dating mga sundalo, ang ilan mga Marines, kung saan sila mismo ay nagbigay ng kanilang mga testimonya, pahayag doon sa naging hearing po ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna nga ni Senator Marcoleta as Vice Chairperson, itong si Senate President Alan Peter Cayetano at iba pa. Dapat bang paniwalaan, Attorney? Anong masasabi mo? At dapat bang paniwalaan ito mga naging pahayag kahapon ng mga dating sundalo? Opo, dahil totoo yung sinasabi nila. Bakit ko sinabing totoo? Dahil bakit naman sila magre-risk ng kanilang sarili? Bakit naman nila hayaang patuloy na magdusa ang kanilang pamilya kung hindi katotohanan ang dala nila? Actually, hindi ko nasubaybayan yung kahapon dahil nandun kami sa grounds na tsaka meron mga ibang bagay na kailangang intindihin kahapon. Hindi ko alam kung na-touch yung aspeto na they've been offered, no? They've been offered as much as 5 million each. Hindi ko alam kung na-touch yun kahapon dahil talagang just for them to not to proceed. Opo, actually, isa po yan sa mga
na ilabas o na itanong kahapon doon sa mga dating sundalo. Mismong si Senate President Alan Peter Cayetano nga ang nagtanong doon sa mga Marines o mga dating sundalo kung Okay. totoo ba So, yung issue. Ang masasabi ko is the statement are correct, the statement are true until that is proven otherwise through cross-examination. Kaya nga ipinipilit ng grupo na ito ni Senator Alan na matuloy ang investigation ng Blue Ribbon Committee so that yung the wheels of justice umusad. Hindi pwedeng i-disregard itong issue na ito kasi napakalaking amount yung na-involve at saka napakaraming tao sa ating bureaucracy ang involved. Halos lahat yata sila no? Kaya kailangan talaga ito'y pag-usapan, ito ay magkaroon ng closure at ating inaasahan that with the revelation before the Senate Blue Ribbon Committee, ultimately it will go to the Ombudsman and magtutuloy yung prosecution ng mga taong pinangalanan, so that they will also be given a chance to explain themselves. Yun yung due process. Nabanggit ang pangalan mo, merong anumang pagkakataon na patunayan mo, ay, teka muna, hindi totoo yan. Ganon. Opo. At sabi nga ng mga kritiko ng SP Cayetano at ng Blue Ribbon kahapon ay parang propaganda lamang daw ang nakita at baga lumabas po doon sa mga dito sa hearing ng Blue Ribbon. Target lamang yung mga kalaban ng mga Duterte. Ano masasabi po ninyo doon? Ang masasabi ko doon is this revelation should be considered as kumbaga parang ito yung eye-opener. Ito dapat yung trigger for the Ombudsman to initiate his investigation. Merong ganyan, ang kailangan merong mga pinangalanan, tawagin niya yung mga pinangalanan, tawagin niya itong mga testigo niya ngayon. Merong nag-aakusa sa iyo na ikaw ay tumanggap ng maleta, ganito, ganon. So, dapat isabpina niya, pasagutin niya. O, kayo ngayon, kasi ang alam ko itong mga sundalong ito, nakapag-file na ito ng complaint sa Office of the Ombudsman concerning this issue. So, dapat gumulong ito, dapat asikasuhin ito ng Ombudsman so that yung mga napangalanan will now be given a chance to defend themselves. Kasi unang-unang kailangan nilang depensahan, kailangan nilang ipaliwanag is because nakikinig ang pamilya nila. Yung pamilya ng mga pinangalanan, for example, sige, wag na ako mag-example. Basta yung isa sa pinangalanan nandun, nakikinig asawa niya, nakikinig anak niya. Di ano impression ng asawa niya, ano anak niya, magnanakaw pala pera pakain pala sa amin, galing sa nakaw, di ba? So yung dapat lang gumulong na. Yun lang naman ang interest nung Blue Ribbon Committee na naglahad ng mga nakakaalam sa pangyayari. Opo. At maaari ho bang magamit yung bilang ebidensya yung mga naging testimonya po nila during the Senate hearing? Pwede po. Pwede. Kasi meron silang affidavit. The affidavit can be used. Merong pictures, merong videos. Lahat ng meron sila pwedeng magamit in the prosecution of the case. Opo. At baga add points na po ba yun? Dahil sa pagkakaalam po natin, may parang omnibus, parang joint affidavit na po silang inaihain sa Ombudsman. At itong dagdag naman dyan sa Senado during the hearing kahapon, ilabas po nila. Parang mas makakadagdag ho ba ng credibility ito? O ano ho yung magiging implikasyon? Yung credibility, credible, no? Unless otherwise, proven otherwise, credible yan. Kaya nga sinasabi ko, let the wheels of justice move. Pailan mo na para malalaman mo lamang naman yan when you start to cross-examine each one of them. Sa cross-examination, makikita mo kung totoo ang sinasabi o hindi. Because doon pwede mong sabihin yung mga iniisip mong contradiction o mga kulang o mali o inaccurate statement. Then that's the only time you can say, hindi. Ganon, di ba? So, yun lang. To me, their statements stand. They're valid. They're very clear. They're very credible. Dahil hindi lang naman isang tao nagsasalita at saka hindi sila nagsasalita lang. Meron silang video.
meron silang pictures, meron silang addresses, meron silang instances, number of times, specific Kaya that's very clear. That's very clear. Very credible to me. Opo, ang isang paksyon po ng Blue Ribbon itong sa ilalim nga ng bagong chairman na si Senator Erwin Tulfo ay nagsabing magkakaroon ng investigasyon ulit ang Blue Ribbon sa Monday. Kasama at invited pa rin po itong Brave 18 Soldiers. Sa tingin po ninyo, dapat pumunta din po yung mga dating sundalo doon? Hindi. Because that will kumbaga parang yung hindi sila ang sagot ko sa tanong mo is hindi sila dapat mag-attend. Bakit? Because that Blue Ribbon Committee is not legitimate. Okay, hindi yung legitimate. Lahat ng nangyari nung eleksyon nung nila Sherwin, hindi legitimate yun, hindi legal yun. Balikan natin yung araw na nagkaroon sila ng eleksyon. Ano yan yung legal, legitimate officials of the Senate right now yung duly elected when there was a quorum, when there was 13, at least 13 in attendance and elected the officials. Ano po? Ayun, yung nangyari nung time nila Sherwin, una I thought they had 13. Kasi ang 13 kasi ang quorum na 50% plus 1, yun yung quorum ng 24, which is the constitutional threshold. Majority. Wala namang vacancy. Wala namang patay, wala namang nag-resign, wala namang na-expel, walang nothing. So the constitutional threshold remains at 24, and therefore your quorum is 13. In plain language, para maipaliwanag ng mabuti sa ating mga kababayan, madaling maintindihan, yung kasing quorum is like a door. Okay, pintuan sa kwarto. Quorum is 13. Kung wala kang 13, walang transaction. Kung walang transaction, wala kang magagawa sa loob ng kwarto. And therefore, kailangan mo ng susi. Ito ngayon, yung Abilino versus Cuenco, susi ba yan? Hindi rin, because actually, ang ruling sa Abilino versus Cuenco is political issue ang pagtalaga ng Senate President. Hindi pwedeng panghimasukan ng Korte Suprema. That's the ruling. It's a political issue. Hindi sila dapat nakialam. Although may mga sinabi, ang tawag namin doon sa mga abogado in legal terms, obiter dictum yun. It is not a deciding factor. Binanggit lang ng korte na kasi merong nasa Amerika, merong ganito, but that is not the ruling of the Supreme Court in Abilino versus Cuenco. Ulitin ko, ang ruling ng Supreme Court sa Abilino versus Cuenco is that it is a political question. And therefore, pag sinabi mong is a political question, hindi susi yung Abilino versus Cuenco para mabuksan mo yung pinto at makagawa ka ng business inside the room. Yon. So the quorum is the door. Abilino versus Cuenco, they attempted to open the door by saying that by citing Abilino versus Cuenco, which is not applicable. Pag yung susi pumasok sa susian pero hindi nakakabukas ng pinto, hindi yun ang susi mo. And therefore, yung legitimate legal officials ng Senate right now, the only is the one elected nung meron silang quorum. And this is led by Senator Alan Peter Cayetano. Now, if the other group wants to question that legitimacy, then they should go to the Supreme Court and question the legality nung bakit hindi na legal yung posisyon nila Senate President Alan Peter Cayetano. Ganito yun Meron silang recognition that they do not have 13. Because if they have that recognition, kung sinasabi nila, pinapanindigan nila, sinasite nila yung Abilino versus Cuenco and therefore they have the authority, bakit hindi sila nag-elect ng Senate President? Because they know that to elect the Senate President and the Senate President pro tempore, you need 13 votes. Walang silang 13 Yung pro tempore ni Sherwin, it's also in an acting capacity. Wala yun. So that's a recognition they do not have the power to change the organization of the Senate that day.
Ganun po yun. So, hindi legal, hindi legitimate yung mga na-create na committees until the court says it is because you have a legal existing committee. Yung pong committee ni Senator Marcoleta, yan po yung valid and legitimate. Opo, opo. Papaano po yan? Kung sakali mang i-insist po talaga nitong grupo po ni Senator Erwin Tulfo na ituloy yung kanyang investigasyon din sa ilalim ng Blue Ribbon Committee at ipapatawag po ito hindi po dadalo itong Brave 18. Alam mo naman pong possible na mangyari kung ganun po. Wala silang power to arrest eh. They are not legitimate. Yung OSAA o yung mga law enforcement, alam mo, dito tayo magkakaroon ng medyo in a difficult bind yung ating mga law enforcement kung Yes. sino yung susundin nila because the legal organization really is the one existing now. Ngayon, yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagka ganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Maliban sa mga paper bag na tinatanggap niya now and then. Ano yun tuwing matatapos yung hearing, I think they mentioned it already. Tuwing matatapos ang hearing ng Quadcom, pumupunta sila sa isang opisina. Paglabas nila, dala-dala nila yung puno ng yung paper bag na puno ng pera. That's 7 to 10 million yata yung sinabi, if I remember it right. So, kailangan imbestigahan ito. Ikaw nadinig mo naman ang kanyang declaration Huwag daw pakialaman ang flood control. Anong klaseng Blue Ribbon Committee yung meron ka? Hindi mo papakialaman. That's the main issue today. Diba? So, I don't think anyone should give legitimacy to this because it's not legitimate in the first place. Opo. Punta muna sila sa korte. Yeah. Opo. So, ano yung magiging posisyon dapat o papel ng mga Senate staff pagdating po kung sino yung susundin Senate po nila staff para is, hindi unfair sa taong bayan naman? The Senate staff is put in a very difficult situation, but to be safe, no? Sabi ko nga, to be safe, Senator Alan Peter Cayetano remains as the Senate President. Kasi acting nga yung kay Sherwin So he still leads the Senate because siya pa rin ang Senate President. And whatever he says, that's the one that should be followed. Even the OSAA pag-aawayin nila yung 2 OSAA, mag-a-appoint sila ng gano'n. Hindi pwede yun. So, nasa sa desisyon ng mga empleyado ng Senate who to respect. Sa kanila mismo, nakasalalay sa kanila ang katahimikan ng opisinang yun. Isa lang ang Senate President. Hindi naman naging Senate President si Sherwin So, like I said, they should follow the order ng Senate President. Opo. Attorney, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Attorney, magandang umaga po. Good morning, Admar. Opo, ipinagmalaki po ng paksyon po ni Senator Win Gatchalian na kinikilala po sila ng Malacanang at ng maging ang Kamara po. Ano po kaya ang maaring mangyari ito kung sila'y naninindigan at hindi sila magpapasaklolo sa Korte Suprema kasi may backup sila mula sa Malacanang at Kamara? Saan po bang batas na kasulat na magiging legal yung illegal pagka sinuportahan ng Malacanang at ng Kamara? It does not change the fact that they are not legal. It does not change the fact that they did not have quorum when they transacted business. Kasi importante po yung quorum. Yan yung unang tinatanong. Halimbawa sa mga board meeting, sabihin ng chairman, Mr. Secretary, do we have a quorum? Ang sagot ng secretary, yes, Mr. Chairman, we have a quorum to validly transact business because without a quorum, nothing can be transacted. Walang transaction na valido. Pwede kayong magkokus-kokus, mag-usap, pero nothing binding is going to come out of that meeting. Katulad din lang nung ginawa nila Sherwin nung araw na yon. Sabi ko nga, nag-practice. Nang inis lang ba? Pero it does not, kahit na recognize pa sila ng
presidente unless the Supreme Court recognizes them, that's another story. Punta sila sa korte. Opo. Dito naman po sa Avellino versus Cuenco po, umiiral pa po ba or dapat pa po ba itong, meron bang mapupulot or makukuha pa mula dito sa naging desisyon na ito sa kasalukuyan, considering ang pinagbatayan po dito sa desisyon na ito ay 1935 Constitution pa po, kung saan kung ikukumpara or ihahambing sa 1987 Constitution, mas malinaw po doon sa 1987 Constitution na kung pipili ka sa mga leader ng Senado ay dapat majority, which is yan yung wala doon sa 1935 Constitution, attorney. Yun nga yung pinapaliwanag ko na yung naging discussion sa Avellino versus Cuenco is obiter dictum. Hindi yan deciding factor because ganito kasi, after the Supreme Court stated in the decision that the determination of the Senate President is a political issue, tapos na po yun, period. Hindi nila pwedeng panghimasukan at kahit anong sabihin nila is not going to be valid on the Senate because obiter dictum nga po. So ang sinasabi nila, it's a political issue. Tapos na po yun, hanggang doon lang po yung usapan doon. Hindi nila pwedeng panghimasukan. At yung sinabi nila, sinabi nila. Ngayon, kung papasok tayo doon sa usapan, ibang-iba po kasi ang sinasabi ko po, pagka kayo ay sa site ng isang kaso na sinasabi mong applicable to your case, yung pong kasong sinasite mo should fall square with your facts. Yung parehas kayo. Doon po sa kaso ng Avellino, number 1, kaya yan hindi applicable. Assuming na after saying political issue, nakialam pa rin ng Supreme Court. Number 1 po, merong senador doon na nasa labas ng bansa and therefore beyond the reach of the yung warrant. Hindi mo pwedeng pa-aresto para i-compel mo yung attendance. So, that one already is different. And therefore, because of that, hindi mo na pwedeng i-cite dito kasi hindi parehas. Dito naman sa atin, you have 24, everybody in the Philippines, you jailed 2, sabi ko nga, kahit i-jail mo pa 4, lahat yan, yung constitutional threshold na 24 remains the same. And therefore, everything you do is still based on 24. Yung kasing iniisip nila, kaya sila ng jail, ng huhuli, ginugulo nila yung bansa because they were of the erroneous premise na once na mga ito, kinaipakulong mapapababa natin yung threshold kasi wala silang 16. Gusto nila ngayon paabutin nila na 12 yung so they can convict doon sa they can render a guilty verdict doon sa impeachment ni VP Sara. That to me right now has been a very big distraction doon sa kasalanan ng administration because ilan lang yung pinag-uusapan natin doon, maliliit na amount milyon-milyon, ganyan. Pagkatapos mga documents doon hindi nga sufficient dahil kaya nga pilit na pinapalakas nung House Justice Committee during the time that it was there, no? So ito is a camouflage to cover up, to divert the issue dito sa flood control mess. Kasi dito maliwanag. Dito kasi, ang pinag-uusapan natin sa flood control, trillions of pesos. Sino na ba yung kay VP Sara tapos hindi documented? Itong trillion na nawawala, documented, may video, may witnesses, may pictures. Malinaw po no? Pagkatapos, pinag-uusapan natin yung confidential and intelligence fund ng Vice President. Magkano yung 125 million? Yung confidential and intelligence fund ng Office of the President is 4 billion every year. And every year, ubus yung 4 billion. Hindi ba sila interested na tanungin, saan mo po ba dinadala yung 4 billion? In the same manner that they were asking the Vice President, saan mo ba dinala yung 125 million? Hindi ba sila curious na alamin 4 billion po yung inuubos mo taon-taon, Mr. President. Pwede po bang ipaliwanag mo sa amin? Meron sana siyang pagkakataon nung nag-file kami ng impeachment case because we were precisely questioning that. Then mapapaliwanag niya sa taong bayan in the manner na hindi niya susunugin yung mga ahente ng gobyerno. So,
Yan po yung kwan eh. Our attention have been so diverted and para mapapaniwala nila ang maraming tao manampalataya sa kanila, they have demonized the Vice President because of yung mga pinaggagawa nila. Covering up the real demon in the process. Kaya sinasabi natin, tuloy natin tong flood control project para makita natin kung sino-sino mga demonyo sa ating gobyerno. At matanggal natin yan so that we can have a very progressive Philippines. Imagine, for example, in a district, you have 1.3 billion flood control, budget sa flood control, and you don't see anything. Ay my God. Diba? Opo, at sa pagkakakulong ni Senador Jinggoy Estrada, nawala po ba yung kanyang ranggo bilang senador po, attorney, at madidak na siya doon sa bilang ng mga senador po? Hindi po. They remain senators. The constitutional threshold remains at 24. Kaya nag-iisip sila ng kung ano-ano para mapabawasan nila because they cannot have the 16 in order to be able to convict because they also, having said yung sinabi ko kanina as diversionary, they also want to prevent her from being able to run in 2028 because that's going to make a lot of mess sa kanilang buhay because ahabulin talaga sila sa kanilang mga kasalanan. At ito rin ba yung nakikita niyo po, attorney, kung bakit sila talagang atat na mahuli itong si Senador Bato de la Rosa para mailabas na ng bansa, ipunta doon sa ICC, tapos umuugong din yung sa issue din kay Senador Pongo bilang co-conspirator daw at possible maglabas ng arrest warrant para pag nandun na yung dalawa sa ibayong dagat, doon sa the Netherlands, pwede na nilang ma-apply, lubusan yung quorum. Alam mo, dahil diyan sa sinabi mo, ang naalala ko is mabuti pa yung huwis nung ICC, sinabi niya nasaan yung desisyon ng Pilipinas na inaalaw na siya ay ipadala dito sa atin. So doon pa lamang there is already a recognition that the Rome Statute has been violated. Hindi nagkaroon ng due process kasi kailangan mo ng due process dito bago mo dalhin doon. Yan pa rin yung hinihingi natin ng kalinawan sa ating Korte Suprema, yung magkaroon ng due process si Senator Bato at kung sino man yung sinasabi nilang ipapadala sa The Hague. Assuming, without admitting, just for purposes of argument, sige, sabihin na natin pwede yung ICC dito sa atin. Pero hindi mo po pwedeng i-disregard yung nakalagay sa Article 3, Section 1 that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. That much they have to grant to Senator Bato or to anybody else they want to throw away outside of the jurisdiction of the Philippines at the mercy of the Banyaga. Kailangan may due process muna dito sa atin. That much they have to recognize. Tapos yung sinasite nila kasi yung papaliwanag ko lang kasi para maintindihan ng Yes, tao sir. na sinasabi nila kasi constitutional din kasi yung the Philippines yung mga generally accepted principles adheres to the generally accepted principle of international law. Adheres to the generally accepted principle. Unang-muna, i-prove nila that is a generally accepted principle of international law because ang aking understanding, pag sinabi mong yung Rome Statute part of the law of the land, then it becomes part of the law of the land inferior to our Constitution. It cannot be superior to our Constitution and therefore, bago sila magpalipad ng Pilipino, bigyan nila ng due process before our courts. Yun lamang dapat yung maging malinaw na patakaran. Yun yung dapat na maging malinaw. Pero hindi po automatically yung Rome Statute na yan bibigyan natin ng buhay dahil marami pong kulang yan. Hindi naman po yan nakareflect sa ating local laws.
Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Matitindi po yung mga pangalang nabanggit ng mga dating sundalo at lalo na nababanggit po yung mismong Pangulo na ng ating bansa, ang kanyang pamilya. At mga congressman, mga senador at ilan pang mga opisyal ng gobyerno. Sa tingin po ninyo, sa ilalim po ng pamumuno ngayon ng ombudsman o ng Department of Justice ba na siyang nangangasiwa nga o nag-iimbestiga doon sa mga opisyal ng gobyerno na di umano'y sangkot dito sa issue ng korupsyon, ay mapapanagot po at iimbestigahan po nila itong mga nabanggit po na mga dating sundalo? Alam mo, we just have to do what we have to do right now. Kahit na sabihin natin na yan aamagin o yan hindi aaksyonan doon sa mga opisinang pinaglagakan natin. No? Kasi kanila lahat kanila DOJ, kanila yung understandable, kanila yung OSG, pero yung ombudsman maging kanila hindi dapat. No? But nevertheless, we just have to do what we have to do because dadating yung panahon na mabubuhay, magkakaroon ng buhay yung mga pinail natin ngayon, no? And marami kaming, well, anyway, basta we just have to do what we have to do. And then kung hindi man yan aksyonan ngayon, darating ang panahon, aaksyonan natin yan. And one of the things that we are going to do, matapos lang itong mga mess na ito, is move for the impeachment or iko-warranto namin itong si Boying because he did not qualify for that position. No, hindi siya nag-qualify because may kaso yan sa ombudsman eh. So therefore he's not qualified. Para siya mag-qualify, inandakit yung mga pending cases. See, so hindi tamang procedure yun para namang merong mag-qualify para lamang malagay siya dyan. So at the right time, papailan, question namin yung kanyang pananatili dyan sa ombudsman because in the first place, he's not doing a good job as an ombudsman. An ombudsman is independent. Kaya nga nilagay ang ombudsman Ang idea dyan is beyond reach of politics. Pero politikong-politiko si Boying walang ginagawang matino para sa bayan. So, in due time, the time will come, we will question even his qualification to that office.